Mga kamama, mag-aani na tayo ng kamatis. Pero bago ang lahat, natin ang box dito sa baba. So yan, ito yung box natin gagamitin. Yan yung ating mga kamatis na una nating harvest. Yung isang box dyan, nadala na natin sa Saskatoon. So yung mga natira ay atin ang aanihin. Kuha tayo ng box. Bali, hindi agad natin inani kaninang umaga kasi hinintay namin munang uminit at medyo matuyo-tuyo yung mga dahon. Yung mga hindi natin naani kaninang umaga kasi basa pa. So, pinahulaw muna natin yung tubig. So, ngayon, iaanihin na natin. Kasi habang maaga pa, gagabi na naman. Pag hindi naani delikado na naman mamayang gabi. Siguro ito na lang talaga kasi natuyo na. So ayan, naalis na ni kapapa natin yung tabon, yung tolda ba. Nakita nyo yung niya, natuyo na. So kailan na natin talaga maalis. Di na rin naman nga lalaki dahil sa gabi ay nagpo-frost. So ayan, habang maaga pa, para hindi natin pagsisihan ay anihin na. Pati yung mga natin na yan. Ang liliit pa yata ng aking Meron din tayong carrots. At saka yun, may kaunting potato. Sige, mag-harvest na tayo mga kamama. Tawagin ko si kapapa. So, medyo ang kabebe natin pagkatapos niyang, bali nagre-review siya sa math. So, pagkatapos niyang mag-review, saka siya tutulong. Pero sabi ko, mag-review na lang muna siya. Kasi medyo ginaganahan siyang mag-review ngayon. Papa natin ay bago daw siya mag-ane, kakain muna daw siya ng tinapay na pandirigla. Tawag daw sa kanila dito ay pandirigla. May lasa? Matabang? Matabang pala. Iba yung Pilipinas talaga. Medyo matabang. Ngayon, try natin kung matabang. Magkape muna rin ako at medyo malamig sa labas. At tirahin natin itong pandirigla na to kung medyo matabang daw. Wow, ang sarap nung nabili kong kape. Grabe. Ito ang tinatawag na pandirigla. Ay, kapapa. Sarap naman pa. Tama lang. Tamang-tama sa kape. Bumili ako ng 3-in-1 yung tutubigan na lang. Kain tayo, merienda muna bago mag-ani. So yon, ito yung katulong natin. Ready na sa pag-aani. Palibhasa yung magaling mag-ani sa Bisaya. Pa, ito yung mga box natin. Andyan. Nasa deck. Sarap pa Kape tayo mga kamama. Ito ang pangalawang pag-aani namin. Gaganutin ko na lang ito. Ito frozen na siya. Pero mahihinog din naman ito. Last year naman ganun din. Nahinog din yung mga maliliit. Inilagay ko pa din sa freezer. Nagagamit pa rin. Maliliit. Bibo ba? Bibo. Bunutin na natin. Sayang ito. Sayang yung sili. Kukunin natin yung mga dahon. Ilalagay natin sa tinola. So, yun. Marami siyang bunga, Kita nyo? Yan, May hinog. Ayun. Parang gusto ko ilagay sa pot, ilagay ko sa basement.
Ito pa, oh. Yeah. Ang ganda nito, oh. Laki pa. Ang daming naiwan, lalaki pa. So, ito anak, wag na to kasi hindi na to pwede. Yung maputi na ganyan. Ito anak, oh. Ito pwede. Ito. Yung medyo maputi, sobrang mura na noon. Hindi yun maayos. Marami pa kaya dyan. Di lang nakikita sa ilalim. Pag binunot yan ng papa mo, bubunutin niya. Alisin natin itong mga kahoy-kahoy na to eh. Yan. Mga inano ko yan eh. Kinalang-kalang. Wala na din eh. Sa ilalim. So mga kamama, kalabasa naman yung ating pipitasin. So ating kabebe kasi, grabe anak, tingnan mo nangyari. Oo, namatay na ang dahon. Yun yung mga, kuha ka ng kutsilyo. Si Papa ang magpuputol, ikaw ang tagalagay dito sa box, ha? Alang, laki. Doon kayo sa gitna. Ayun, ang sa bebe yung maglalagay sa box. So yan. Ilan yan? Ayun, naku! Wow! Anak, wag pabagsak ha. Yun yung pinakamalaki. Yan anak, yung pinakamalaki. Diyan tayo kukuha ng binhi. Ayun. Yung aanuhin natin, tatanim ulit sa susunod. Wow! Itaas mo nga yung pinakamalaki natin, nak. Woohoo! Ang pinakamalaking kalabasa na paborito nito. Hindi na? Op. Baka maano. Yung iba, hindi na? Yung iba hindi, kasi yun yung pinakamagulang na buto. Pinakamaganda na seeds. Ilan kaya ang maaanin nating kalabasa ngayon? Yun. Yehey! Meron akong taga-aning dalawa. Dalawa dito. Ha? Ilan na? 5? Naka-harvest na kasi tayo ng ano eh. Ilan na ba yung na-harvest natin? 5 na rin eh. Naka-harvest na tayo ng 5. Tapos yung una, yung ginulay natin. Pwede na rin yan. Kung walang... Ay, ito pa anak oh. Wala eh. Tingnan natin kung pwede rin yan. Pwede na rin yan. Yung payo pala sa gilid pa. May maliliit oh. Dito, wala na. Yun, meron pang isa dun. Here, Papa. Wala na dyan? Yes. Dito sa mga gilid-gilid anak, baka meron pa kasi dati may nakita pa ako dyan eh. Wala na ba doon sa pinakagilid? Meron pang isa doon pa sa kabila. Ito, ma. Meron pa dyan? Meron pa daw doon sa sulok. Aba, ayos yun na, ang laki ah. Meron pa pala doon lumaki? Ha? Ano, meron pa diyan? No. Ay, kala ko meron pa eh. Hindi, meron. Ano yun? Maliit yun. Anak, ito pa yung may... Naku, very tiny naman itong isang to. Ilan kaya naging bunga anak yung... Ilan kaya yung ngayon? 13 na yata. Huh? Wala na siguro. Wala na natatapakan si Papa eh. Be, pahingin karton si Papa. Lalagyan ng sili. Sayang din to eh. Bunga din to eh. Jalapeno to. Ito inilalagay ko yung talbo sa ano? Bigay mo kay Papa yan anak. Kaya lang na-frozen yung talbos.
Wow, Papa, halapeno to ah. Ito anak, kukuhanin ko yung ano, bubunutin ko to. Kasi ano to yung sili, oh, ang daming sili. Smile. Bunutin natin yung mga sili. Smile. Marami akong binunot na ano, doon tayo magtanim. Ano lang yung vlog? Konti lang. Hindi pa siya masyadong malalaki kasi bawat luto eh kinukuhanan ko na. Wow, ba? Nakadami din ah. Ang dami. 1, 2. Ito huli eh, maganda to. Mura pa oh, iba pa ang kulay. Ang ganda. Ito yung magandang ano, yung hindi nagkakaroon ng ano sa ilalim. Yung ganito. Yung iba kasi may ano man tawag nun, ewan ko ba't ganun. Kapapa. Yan, dyan. Ilan kaya? Oh, ito yung pinakamalaki. Nakapag-ani naman na tayo, di ba? Na ano, konti lang. Ibilang mo. Isa, dalawa, bukod doon maliliit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, hindi kasama itong maliliit. Pero nakapag-ano na tayo, di ba? Dito naman tayo sa, ano tawag dito? Anak, akin na yung isang box. Bubunot naman tayo ng ano, ayun Papa. Unahin mo yung nandun, maraming laman yon. Bubunutin niya ni ka, ano. Sana hindi madali yung uga, yung ano. Yun! Yun, ang laki anak oh. Naku, isa yata ang bunga. Yun, anak oh, kunin mo. Oh, wow, kunin mo pa yung isang malaki. Yun, tingin dito. Naku. Yun, ang lalaki. Wow. Laki. Ang laki oh, ang laki. Konti lang yung inani nating potato ngayon. Ayan o. Ayun. Yan! Sandali lang pa. Ha! Laki-laki niyan ha! Wait lang. Lahat yung street na yan meron. Naalala ko si Nabana nung nag-ano kami. Dinukal namin meron pa. Meron din dyan no. Ayan o, ang laki-laki na bika. Ayan, sabi ko na sa'yo, ano ba yan? Wala na ba? Meron pa dito isa, maano pa, oh? Yun ako. Yun. Sige, maya-maya na ilagay mo na. Ayun. Meron doon eh. Meron pa yan dyan eh. Na ano ko lang yan. Kasi yun. Aray ko. Huh? Yeah. Yeah.
Yeah, ang ating potato. Dito siya. Ito pa pala. Dito. Yan. Yan o, madami tayo naging potato. Sunod nating harvestin ay yung ating mga ano, yung ating mga carrots na maliliit. Pwede itong kainin ng maliliit na ganito. Hugasan lang kahit hindi na siya anuhin. Kahit hindi mo na siya talupan. Hugasan lang. Fruits ito. Nakakain lang ito ng ganon, maliliit. Pwede rin ilagay sa gulay. So yan. Naku, nakakalito. Hanggang dyan lang ba ang nabuhay? Maliliit? Unggoy. Ala, baka matusok mo ha. Naku po nga. Parang fruits kalis silang to. Di ba may nabibiling mga maliliit? Ganun to. Pero lumalaki din siya kung maganda yung tinaniman mo. Pero ito may malaki naman eh. Sabi ni papa natin para lang daw ano ng unggoy. Ala, yung titi ng unggoy. Sorry. So yun, may nagbabasketball si kabebe siguro. Naku nga. Parang yung prutats nga lang na. Ay papa, wala na dyan. Marami to ah. Sigurado ka, iwiwigwig mo. Maraming ano yan. Diyan, wala. Yan, dyan marami yan. Basta ganyang may dahon, meron yan. See, malalaki yan. Oh, di ba? Oh, okay na rin yan. First time ko lang naman magtanim nito. Tinry ko lang ngayong year na to. Doon parang meron pa papa ito. Si kamama, ang tiyaga-tiyagang magtanim. Maliit lang yung pwesto ko, sa gilid lang ng bahay ko. Siyempre, para, ayun, ang laki na ito ah. Ah, di ba? See? Na-try ko na to, matamis, masarap kainin. Yan oh, parang prutas lang. Yuhuu! Pa! So, ayan ang ani natin for today. Ito yung last harvest natin mga kamama. Diba? Nag-frost nga kagabi. Kaya ayan. Inani na natin. Nakita nyo yung potato natin. Yun yung kalubasa natin. Bali, kunti lang ang ani natin ngayong kalubasa. Compare nung last year. Tapos ito, puputulin na rin natin papa. Sayang, ilagay ko sa rep. Mapuprosin din yan, sayang. Sisibol naman yan eh. Ayan, sinusort niya yung malalaki. Tapos yung maliliit. Wala na ba tayong box, papa? No. Meron naman ako mga timba doon na kulay black. Yung parang mga container na malapad. Pag may itinanim, may aanihin. Kapag meron kayong bahay sa Canada at meron naman kayong space, maggawa kayo ng kahit maliit na garden. So, pag galing nyo sa trabaho at gusto nyo magpatanggal ng stress, kung may mga alam nyo na, sa daming bayarin, di magdilig ka ng halaman mo, magiging cool yung mind mo. Stress reliever ito sa akin tuwing summer nagtatanim ako.
Tapos pag galing ko sa work, diretso ako sa garden ko. Or pag weekend naman, walang pasok, andyan ako nag-aalmusal sa gilid. Maliit lang yung pwesto ko na yan. Marami rin ako naaani kahit ano. Yung aking kamay yata is green thumb. Kasi ang dami ko laging ani taon-taon. Nakita nyo? Yung pwesto ko ng taniman ko, ito lang. Yung straight na yan. Bale yung harapan na yan, mga flower. Nilagyan ko lang ng kaunting, kamatis. Dahil nga sa sobrang dami kong naipunla, nanghihinayang ako. Pero kung tutuusin, gilid lang ito ng bahay, oh. Kita nyo naman, ang liit-liit ng pwesto. Diba? Napakaliit ng pwesto, pero hanggang doon sa dulo. Sayang kasi, grass lang din naman ang ilalagay. O lalagyan ng side sana ni Kapapa ng bato, kasi nga, gilid ng bahay. Sabi ko kay Kapapa, gagardenin ko, sayang naman. O, di ba? Hindi rin ako gumagamit diyan ng ng tubig para kukuha sa faucet at idilig, no? Yung tubig ulan ang diyan, nagpapalaki. Pag umulan, sasahod ako, tapos meron ako mga balde, yung malalaki, tapos pag umulan, di basa. Ngayon, pagka hindi umuulan, at mainit naman ang panahon, di may pangdilig ako yung mga inipon kong tubig. So marami rin namang naging bunga. Pag talagang matyaga ka, yan, aani ka. Tiyagaan nga lang din. Pero hindi naman nakakapagod. Sipin mo yung pagtanim mo andyan na, nakatanim na. Pag may kaunting damo, alisan mo, agadin mo, yun lang, that's it. Ang ulan na ang magpapalaki dyan. O, diba? Kailangan lang tayong matyaga kahit nasa Canada na tayo. Kailangan pa rin natin gumawa ng paraan para makamenos ng gastos. Dahil dito sa Canada, hindi porket nasa Canada ka, ganun-ganun na lang na sobrang marami kang pera. No. Kung hindi ka magtsatsaga, wala rin. So, ngayon sa mga ganitong klase ng paraan, makakamenos gastos ka, gawin mo na. Kung meron ka lang ding may bahay ka dito sa Canada, kasi yung bahay namin maliit lang, maliit lang din ang pwesto namin, pero tingnan mo naman, kahit pa paano nakakatulong tong mga inaani ko, di ba? Napakaganda, Ito naman yung pipitasin ko yung mga dahon ng sili kasi sayang, ilalagay ko sa tinola. Marami kasing siling bunga kasama. Mumuy-muyin ko yung mga dahon niya. Kasi meron akong manok, di ba? Ayan. Tingnan mo naman si Kapapa, ang tiyaga din yan. Tinutulungan niyan ako lagi sa lahat ng bagay. Kaya okay naman siya. So yan, dami na naman natin inaani. Thank you Lord talaga sa ani natin na ito'y napakadami na naman. Meron na tayong naunang inani. Ayan po, nakaseparate na. Segregate na po yung mga sizes niya. Medium, large, medium, small. Na na ng Kapapa natin. Na sort niya na. So yun. Ayan ipapasok na natin sa loob lahat. Papasok na natin ang ating mga kamatis sa baba, sa basement natin ilalagay. Ayan. Si Kapapa. Ayan. Ang dami. Aray ko. Ang bigat. Ang bigat. Ibababa natin sa basement. Grabe. Ang dami, ang saya-saya. So yan. Yan yung nakaraan nating inaaning malalaki na yan. So, yan pa. So yan ang dati nating ani. Yan yung nauna. Bali may isang box akong pinadala sa Saskatoon. Pero hindi tayo nakapagpadala ng carrot sa Saskatoon kasi kunti lang at ngayon ko lang inani. Tambak na naman itong bigas ni Kapapa natin. Ilang sako ba ito? 8 sako. Oh, grabe naman to
Papa na naman, mag-winter, tambak na naman ng bigas. O tambak din yung gulay, yung kamatis, hindi mo nabibilin yan. Pwede kang maggagawa kay... Gagawan ko kayo kapapa ng ng french fries ni Kabebe. Yan, sa potato. Ayan nakita nyo naman, hindi na tayo bibili ng kamatis. 'Di ba? Kasi yan, hindi naman sabay-sabay mahihinog. And then, kung sakali naman na mahinog, ay ipipreser natin for the whole season. At gagamitin natin pang sigang. Sa mga isda, baboy, or anything, pakbit. Pwedeng ilagay yan. Kalubasan na lang ang wala. So, yan, napakadami ng ating ani. Yun, yung kalubasa. Naku, ang dami na namang makakain ng kabebe mong kalubasa. Paborito niya yan. Pritong pampano at ginis yung kalubasa lang. Okay na kay Kabebe. Pagod ng kapapa natin. Tanggal lang kanyang jacket. Napagod ang nag-ani. Okay na okay yan. Sanay ka naman sa anihan. Gawin natin dito sa Canada. Yung sili. Ayusin natin para hindi magulo dito. Hinog nga, ilagay mo na sa mapipirait pa. Mahinog ba sa ilalim yan? Wala. And then ito, ilalagay dito sa... Okay. Good. So, ang dami nating ani. Thank you, Lord, for the blessing. Grabe talaga. Umaapaw ang saya sa napakadami mong aning binigay sa amin ngayon na namang taon. Thank you po, Papa God. Gustuhan ko nga palang gupitin yung aking sili. Kumuha tayo ng planggana. Gupitin natin to. Sayang, pwede itong panglagay sa tinola. See? See? Ang laki ng bunga. So, ayan, kinuha natin lahat ng dahon. Tinara ko lang yung maliliit. Yun, sinaid ko yung dahon noon. Ito yung bunga pa. At bago ko nga pala makalimutan uli mga kamama, gugupitin ko na yung spring onion ko. Kasi nga, sa gabi nagpo-frozen. Sayang naman. Eto kalimutan ko. Gupitin natin. Next. Kinuha na natin yung pwede pa, yung iba. Meron pa din, kaya lang hindi ko na lahat. Ito lang yung nakuha natin. Sayang ito. Lagay ko na lang sa rep ng kung ano bang magawa dito. 'Di ba? Ipasok na natin to sa loob. Kamuntikan ko na makalimutan kasi naibaba ko na yung mga kamatis. Naisip ko pa nga pala tong ating mga na yan. Sayang, 'di ba? Kasi magpo-frozen na nga, hulog pa isa. Sayang naman to. Pwedeng magamit to So, mga kamama, yung inani nating mga spring onion. Yan. Nilagyan na natin ng tali. Tinali-tali na natin. Tapos, ito naman yung ating talbos ng sili. Ito ilalagay ko sa binabad na manok. Magbababad ako ng manok, barbecue. So, yan. Ilagay na natin sa freezer. Sa lang, sa chiller lang para hindi mag-frozen. Pero ito pwede daw ilagay sa kahit frozen, okay lang Mga kamama, bali ito yung ani natin ngayong taong 2024. So yan, nakita nyo yung ating potato, purple potato, yung ating mga kamatis, ating mga kalubasa, at meron tayo dito bell pepper and jalapeno.
Yan, dyan. So, yan ang ano natin ngayong taong 2024. Thank you, Lord, for all the blessings talaga. So, yun lang po mga kamama ang vlog natin for today. Thank you for watching kay Kamama Pao Vlogs. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye! I love you all mga kamama!